sobrang aga kong dumating ngayon dito. Well, sumaglit lang naman ako ng gagawin. Kabilang department. Tara, samahan niyo ako. Papa-install tayo RFID. Well, dito ko ngayon nag-drive sa Shell Magallanes. Yung ilalim mismo nung flyover ng NAIA, Terminal 3. Gumawa muna ako ng research kung alin yung pinakamalapit dito sa area kasi taga Manila ako. And most of the tolls na nag-o-offer kasi ng service ng installation. And among those, ito yung kaisa-isang spot na pwede sila mag-offer no installation mo for both auto sweep and yung easy trip. Since most of you know na magkaiba ang may-ari ng mga highway dito sa bansa natin. 6:30 pala ng umaga, pero ito na yung dinatnan ko dito sa mismong site. Medyo traffic na. Hindi ko alam kung traffic or marami kasing talaga magpapagawa. Good morning, boss. Pila muna, tigil agad. Dito po ba yung direction, yung sa installation po na RFID? Ito yun, sir. Ito po. May number na ba kayo, sir? Wala pa po. Ang gagawin natin, sir, pumunta ka sa booth, magparada ka muna dyan pansamantala, picture mo yung QR code. Para makapag-form. scan nyo para makapag-schedule kayo. Opo. Okay, sige po. Kung matagalan naman kayo, sir, pwede rin kayo pumunta sa rampa ng Skyway. Tapos bago ka makarating sa tollgate, pakanan ka ng Terminal 3. May yung isa pang... doon yung booth ng RFID 24/7 yun. Pagdating mo kasi doon, dikit agad. Hindi tulad dito yung schedule ka pa. Okay. Sige po. Thank you. So meron daw schedule. Kapag dito pumila, papasked. Pero pag dun sa mismong mga rampa, mas mabilisan. But tara, subukan muna natin. So dyan, dun sa spot na yun. Sige, tingnan natin kung makagawa ng paraan. Pag hindi, punta na lang ako dun sa Skyway. Let's try. Well, originally, ang plano ko talaga, dun ako sa Shell Magallanes pupunta. Pero hindi ko in-expect na ganun kahaba yung pila at wala din palang space for parking. Dahil I guess magkaiba yung procedure nila dun. Pero nung nandito na ako sa Terminal 3, well, hindi ganun katagal, pero hindi rin ganun kabilis. Malalaman lang natin kung mabilis ba yung procedure mismo by the time na nandun na tayo sa may pwestong yun. Nakikita nyo yung parang, may arko kasi dyan na parang welcome to NAIA Expressway. I guess nandun yung mismong booth. And I don't have any idea kung ano kailangan ko ilabas. I guess magbabayad syempre kasi maglo-load ka nung card. Pero the installation proper, I'm not sure kung dun din gagawin. But this movement na gustong gawin ng gobyerno is for the benefit of everyone. Parang ngayon lang siya naging mas nagagamit. Kasi dahil sa nangyari, everyone is forced to do a contactless transactions. Sa kahit anong establishment, mapa restaurant, hotel, online shopping mas lagana pa kaysa sa actual na mall na pinupuntahan ko. Well, everyone has to adapt with change. Sa gantong movement nila, well, papanig ako sa gobyerno. But don't get me wrong, kung meron mang umaangal sa ganyan, then huwag kayong gumamit. Simple lang naman, di ba? Mamblema kayo pag tatawid kayo ng probinsya. Ayun, so meron daw palang form at walang nabigay sa akin. Pero basic auto sweep lang siya na RFID to go. Yan. So kakatapos ko lang i-fill in yung form. Mabilis lang, personal details lang naman ilalagay nyo at saka yung car information. Well, mostly plate number, brand at saka yung kulay ng sasakyan na gagamitin mo or ipapa-installan mo. Yun, so turn ko na. I-installan lang ni kuya. Kasi yun na yun. Sa loob ng windshield nga nilalagay dito. So for 1 hour,
pwede na. Less than 1 hour lang. Tapos malapit pa. So next na lang natin na problem ngayon, which is yung easy trip. Okay. Okay, yun na yun. Nagulat lang ako. Yung pinila ko na yun, na mga kulang-kulang 1 oras. Parang wala pa atang 5 minutes na install na nila. Tinanong kasi kung pwedeng videohan. Pero sabi niya, hindi kami pwedeng videohan sir eh. Pero pwedeng videohan na yan pag na-install mo na. Sabi niya. So, ito na mismo yung kinabit. They gave me a card. Ito yung RFID mismo na card na gagamitin kapag magpapaload ka, which is accessible for mga pawn shop, GCash, over the counter ng 7-Eleven. So very accessible naman. So I guess pinaka easiest way for you to load would be through GCash, since siguro ngayon karamihan nag-GCash naman eh. Uuwi na sana ako nung nag-decide ako na ituloy na lang tong trip na to, since napagod na ako ng konti pagdadrive. So guess where I'm at? Cavite X Manila bound. So naghahanap kasi ako nung yari. So dahil nga hindi ko natuloy yung dun sa Shell Magallanes dahil walang parking, nakuha ko naman yung auto sweep. At nakita ko, since nasa south naman ako, bakit hindi ko na ituloy? So yun, gulo ko ni ate. Nakita niyo ako nagbablog, pero okay lang, bakit? Hindi naman ako kilala nun eh. Ayun, tuloy na natin. Nandito na ako sa Cavite X, Manila bound. So siguro ito yung mas matagal at mas mahirap dahil ito yung main highway. And dito sa Waze, mula dito sa kinatatayuan ko papunta dun sa toll mismo is roughly around 400 meters. Gaano katagal kaya tong 400 meters na to before I can get there and process yung mismong pagkuha ng RFID. There. Papatay muna ako ng oras dito sa loob. I'll catch you guys later. Just an update. Ay, bungad na. Diyos ko, anong oras na? 10:20. Last few meters bago ma-install natin. Yan. Uwian na. Uwian na. Okay, so dito na ako sa phone nag-video kasi nalobat na mismo yung GoPro ko. And now, meron na ako pareho nung auto sweep tsaka yung easy trip na cards. This one is for the auto sweep. Ayun, yung maliit na to, that's for the other RFID. So, parang pangit lang pagkakalagay, pero hindi naman siya masyado napapansin. And now, ito yung dalawang card na meron na ako. So may load na to pareho, but sa first time yun na magpapaset up nito at lumabas kayo ngayon dun sa exit, charge agad kasi dito sa auto sweep hindi ako pinagbayad ng toll kanina sa Skyway eh. So let's see kung ganun din mangyayari when I get to the exit mismo. And there, let's go home na. And for those people na hindi pa nakakakuha ng RFID for both, then I guess ito na siguro yung best time para pumunta. Even though it is extended until November 3, hindi natin alam kung ilan pa yung hindi nakapagpa-register. So instead of mag-cram ka, better yet kumuha ka na agad ngayon. Kahit na medyo mahaba yung pila. Pero you would benefit naman on the long run eh. Kung nagustuhan niyo yung ganitong video, feel free to smash that like button. I-share nyo na din tong video na to para dun sa mga interested pa at hindi pa nakakakuha para makatulong din tayo. And don't forget to hit the subscribe button para maging updated pa kayo sa mga upcoming videos ko. I'm not just doing yung mga ganitong videos, it's just that very essential kasi siya. Kaya I made one for you guys. And yeah, tapusin natin tong video and I'll see you on the next vlog. I'm out. Peace!